Nako, ito na talaga yung sinasabi ko sa inyo mga minamahal, na itong si Tolentino, wala talaga tayong maaasahan dyan. Ngayon, ano yung nangyari? Ano yung ganap? Galit na po. Nag-aalab na po ngayon mga minamahal ang Malacanang, ang palasyo. Gigil na. Bakit? Sa mga naging asta ng mga senador doon sa Blue Ribbon Committee. Lalo pa nung nabanggit ni former President Duterte na may droga daw di umano sa Malacanang. Hinayaan kasi ng mga senador doon, mga minamahal, nababuyin na naman itong si PBBM. Hinayaan nandun si Tolentino pero yung kanyang boses, pabor na pabor. Kiling na kiling kay former President Duterte. At itong ama naman, mga minamahal, ni Camille Villar, na nasa loob ng Bagong Pilipinas, itong si Camille, tingnan nyo yung naging asta. Talagang pabor na pabor sa ginawang war on drugs ni former President Duterte. Hindi nga nila pinagsalita, mga minamahal, di ba? Yung mga pamilya ng biktima, pinagbigyan lang, 5 minuto, tama na. Si Father Villanueva ba yung pangalan nun? Binraso ni Bato de la Rosa. So, sa nangyari talaga, mga minamahal, imposible naman na hindi mag-react dyan yung Malacanang. Although, wala pa naman tayong naririnig na salita. Pero, meron na pong nagbalita, meron na pong isang political analyst ang nagsalita na yung Malacanang ay gigil na at galit na galit. So, bakit galit na galit? Dahil hindi man lang, mga minamahal, na execute ng maganda yung investigation. Kasi ang nangyari, naglinis ng kanilang pangalan at the same time, nandun pa din yung tirada at pagbabatikos kay PBBM. So, ngayon nga po, mga minamahal, panoodin natin tong interview ng isang political analyst. Actually, mga minamahal, saktong-sakto to talaga yung kanyang sinabi. Kaya nga, sabi ko sa inyo, yung naging komento ni Chis Escudero, para sa akin, mga minamahal, ay pagbalanse. Parang feeling ko, he is trying to be balanced. Ganon yung ginagawa niya kasi medyo killing yung kanyang mga nasasakupan. Parang ang lumalabas, hindi niya kayang kontrolin yung kanyang mga senador, kaya siya na mismo ang nagsalita. 'Di ba? Kung mapapansin ninyo, ang sabi pa nga ni Chis Escudero, we are living in a civil society and hindi tama yung ganung way ng pamamalakad. Yan pa nga yung sabi ni Senate President Chis Escudero. And every human has a right. According to our 1987 Constitution, no one shall be deprived of life, liberty without due process. Diba? Yan yung sinabi ni Chis Escudero. Pero makikita nyo, mga minamahal, yung mensahe doon ni Chis is tinatry niya na lang na maging balanse. Kasi yung Senado na hinahawakan niya is kumikiling. Parang ganun din, parang si Migs lang din, hindi niya din kayang kontrolin yung kanyang mga senador. Diba na dapat sana in the first place, hindi na talaga pinayagan yung hearing. Ang ginawa naman ni Chis, pinayagan niya, pero hindi sa komite ni Bato de la Rosa kasi siya yung chairperson. So, sa ibang komite na ganap. Pero dapat talaga in the first place, hindi na talaga pinayagan. Yun yung punto dyan. Hindi na pinaisa itong mga resource person, itong mga suspect di umano. Kasi binigyan pa sila ng platform para linisin yung kanilang sarili. Binigyan pa sila ng pagkakataon para magsalita, para, patunayan na mali yung iniisip ng iba, gawing malinis yung war on drugs, diba? So, ngayon nga po, mga minamahal, sabi ko nga, unang basa ko pa lang dyan, imposible naman yung Malacanang hindi mag-react dito. Kaya nga sabi ko, imposible na hindi mag-react. Merong magsasalita dyan na yung Malacanang talaga is gigil. So, ngayon, isama pa natin yan si Unggoy. Gago talaga yan si Unggoy Estrada. Na ay na-jude something lat sa kanya brains. Anyway, mga minamahal, panoodin natin tong komento ni Ronald Llamas, isang political analyst. Una, magagalit. No? Ang alam ko, galit ang Malacanang. Batay dun sa akin isang nakausap. Yan ang gusto ko. Para sa akin, galit nila. Dahil sampal sa mukha nila yun Diba? Sampal sa mukha nila yun No? Yung itong mga miyembro ng administrasyon. Dalawa,
Kasi mga traidor eh. Traidor. Doon sa nangyari yung Senate hearing, napansin ko talaga itong si Tolentino traidor. Nagbabawi siya sa mga DDS para iboto siya at the same time, kumakabig siya sa administrasyon para makagain ng votes. Dapat dito ilaglag eh. Tingnan nyo, pang ilan siya sa survey na ngayon? Pang 10. Diba? Pang 10, pang 13. Parang sakay na itong si Tolentino. If I'm not mistaken, mga minamahal, kasi dala nga yan ng pagiging sip-sip niya sa ating administrasyon habang si Bato de la Rosa pumalo sa pang 17. Diba? Alright. Nangangamba sila. Paano pag sumalang na yung impeachment? Tapos ganyan ang asta ng mga senador. Yan na nga eh. Diba? Oo. Kaya galit at pangamba. Naghahalo yan dito sa administrasyon. No? Diba, Francis Tolentino kasama sa iyong slate. Yung anak ni Cynthia Villar kasama sa iyong slate. Diba? Tapos ganun yung kanilang mga asta dyan. So, yun yung tingin ko ay masama loob ng administration. Kaya nga nag-scale up si Senate President Chis Escudero. Yan. Diba? Ano ang... si Chis yung naglinis, mga minamahal. Although, we all know naman, in the past few months, umikot yung usapin patungkol sa Rigodon dito kay Chis Escudero. Alam nyo naman yung issue, di ba? Sa confidential funds, sa budget na hinihingi ni Sara Duterte. Alam naman natin na sa Congress talagang tatapyasan yung pondong hinihingi ni Sara na 2 billion gagawin 700 million na lang. So alam natin na tatapyasan sa Congress. Pero pagdating dito sa Senado, merong mga pumapabor sa budget na hinihingi ni Sara Duterte na 2 billion. Alright? 'Di ba? So doon pa lang na sumulpot yung usapin na Rigodon kay Chis Escudero na hindi mo man lang kayang kontrolin yung sa Senado. Kaya diba nagsalita din si Chis Escudero na hindi tama na hindi mo ipaliwanag kung saan mo dinala yung pera ng taong bayan. So si Chis talaga dito, mga minamahal, siya yung pumaplansya sa kusot ng kanyang mga senador. Nakakaawa din si Chis kahit papaano. Kasi he is trying, 'di ba, na ibigay yung best niya. Pero wala eh, yung mga nasa sakupan niya parang ayaw magpa-under sa kanya. Lahat gusto nila top tier sila. So, medyo paso din dito si Chis Escudero. Pero anyway, choice niya yan. Kung hindi mo kayang kontrolin yung Senado mo, okay ka lang na ganito, ganyan yung mga hearing, dapat talagang matanggal si Chis para sa akin. Kung ganun ang kanyang ginagawa, na i-allow yung hearing na, kunyari, para sa ginawa ni Miguel Zubiri, inallow yung hearing ni Bato de la Rosa, 'di ba? Yung kay Morales, puro lang chismis. Yung hearing, basta mga hearing na walang sense, yung iba pang barangay lang na hearing, 'di ba? Ginawa pang VIP si Rapi Tulfo, ginawa pang tawag dito, mga minamahal, ginawang second Rapi Tulfo in action yung Senado. 'Di ba? So, kung ganun lang din naman, palitan na lang. Pero as of the moment, mga minamahal, medyo okay pa si Chis. Lilinawin ko, medyo okay pa talaga si Chis. Ang problema talaga, yung mga senador niya. Kasi every time na may gusot sa Senado, si Chis yung nagpaplansya. Yun yung napapansin ko. Siya yung tagahugas ng dumi ng kanyang mga kasamahan. Although, saludo pa din tayo dito kay Chis. Kaya siya na-scale up, baka magmukha naman na yung kanyang pamumuno, no, ay sobrang hina. Hindi niya pwedeng kumpasan yung kanyang mga miyembro na nasa administrasyon. Kaya ang ginawa ni Senate President Chis Escudero, nag-scale up siya. Ito yung kanyang sinabi. Siya yung bumanat. But do you think that would be enough to appease Malacanang? Kung masama ang loob, gano'n na lang yun. Baka may nasabi sa ipupit mo. Sa anong gagawin? Baka kausapin yung mga kaalyado. Sigurado ko hindi. Pero para kasi sa ibang senator, panyari, quid pro quo. Gusto nyo, ganito gawin namin. Anong kapalit? Ano? Ano naman tayo? Di ba, Michael? Ganyan naman yung ganyan naman yung Senado, di ba? Anong kapalit? Anong kapalit nitong... Kaya nga medyo parang nawawalan ako ng tiwala sa Senado kasi yung patriotism, yung accountability, yung transparency, 'di ba? Yung pagiging honest, nawawala doon sa Senado.
which is doon ko na nakikita sa Congress. Kasi very transparent, mga minamahal ang Kongreso. Sinira talaga. As in, sirang-sira talaga yung imahe ng Senado ngayon. Mga minamahal ng dahil kay Bato, kay Bongo, kay Robin, kay Lito Lapid. As in, niyurak talaga yung imahe ng Senado. Si Senator Risa Ontiveros lang talaga yung masasabi nating last man standing is a woman eh. Parang yan talaga yung masasabi natin, mga minamahal. Siya lang yung kaisa-isang matalino, naninindigan, yung para sa bayan. Yung iba dyan, mga minamahal, tingnan nyo yung iba. O, si Amy Marcos, si Pia Cayetano. O, si Pia, chairperson pa naman ng committee na yan. Vice chairperson, dumalo ba? Hindi dumalo, kasi ayaw niyang may masagasaan, walang paninindigan. Yung iba naman, dumalo, katulad ni Bato, para ipagtanggol. Itong si former President Duterte. So, nawawalan yung ng credibility, mga minamahal, yung Senado, dahil sa 19th Congress. Yun yung para sa akin. Gusto niyong gawin namin. No? So mga nego yan. No? Tingin ko may weakness din yung Malacanang doon sa, dapat kasi pag merong ganyang mahalagang hearing, no? Kakausapin mo yung leadership ng Senado. Diba? Hindi ko sinasabi na yun ang dapat nilang gawin. Theoretical lang naman. Theoretical lang. No? Pag may ganyang mahalagang hearing, magpapadala ka ng representatibo para kausapin, no? Parang panyari, meron kasing PLLO, no? Yung legislative liaison. Liaison. Para sa mga sa mga priority bills. Pero yung PLLO, hindi yan limited. Anyway, wala na yan, mga minamahal, wala na yan. So yung punto natin dito, mga minamahal, well, at least nalaman natin na may nag-react sa Malacanang. Kasi hindi talaga pwede ding itolerate yung ginawa ni Tolentino. Mga minamahal, malinaw na ano yun eh. Pangangabilang bakod. Namamangka sa dalawang ilog para lang sa kanyang political interest. Namamangka siya sa dalawang ilog. Alam ni Tolentino nagalit yung mga DDS sa kanya. Kaya ang ginawa niya, nagbawi siya sa Senate hearing. Kinampihan niya si former President Duterte while nandito siya sa bagong Pilipinas. See? Baboy. I can't. Ang pangit ng nila, ng trabaho nila. I don't like it. Sukdulan ng ng kasamaan. Kaya kung sakali man na matapos ang termino ni PBBM and mapalitan ng bagong administrasyon, napaka-basic lang, napakadali niya lang ilaglag si PBBM. Ganun-ganun niya lang kayang itsapwera yun. Yun yung nababasa ko. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.